Ang kuryente ay isang mahalagang bahagi ng ating modernong pamumuhay. Ginagamit natin ito sa pag-iilaw, pagpapatakbo ng mga appliances, at pagpapagana ng mga negosyo. Ngunit ang paggamit ng kuryente ay may kasamang responsibilidad. Mahalagang gamitin ito ng maayos at mahusay upang maiwasan ang pang-aabuso at pagnanakaw. Ang pagnanakaw ng kuryente ay ipinagbabawal sa ilalim ng Acta Republica 7832 o Anti-Pilferage Act of 1994. Ang Anti-Pilferage Law ay isang batas na mahigpit at direktang ipinagbabawal ang pagnanakaw ng kuryente, gayon din sa mga materyales na ginagamit sa transmisyon o distribusyon nito. Una, ang pagbibigay ng ilaw sa kapitbahay o pagkonekta ng extension line para sa kapitbahay na naputulan o hindi na miyembro ng kooperatiba ay tinatawag na flying connection. Kung may kapitbahay tayong nangangailangan ng pansamantalang paggamit ng kuryente na hindi lalagpas sa isang linggo, kagaya ng mga okasyon o namatayan, maaari tayong magbigay ng special lighting. Subalit, kailangan munang humingi ng permiso mula sa opisyal o pangasiwaan ng ating kooperatiba. Pangalawa, hindi dapat ikabit, ilipat, ayusin, butasin o buksan ninuman kahit na elektrisyan ang ating kwentador, kundi lineman lamang ng kooperatiba o ang pangasiwaan ng Energy Regulatory Commission. Pangatlo, pagmaniobra o pandaraya sa ating koneksyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon na walang pahintulot o inaprubahang aplikasyon mula sa kooperatiba. Pang-apat, walang pahintulot na pag-reconnect ng na-disconnect na metro. Panglima, pagnakaw ng mga iba't ibang bahagi ng kuryente sa pamamagitan ng pagputol, paghiwa, paghati, o pagtunaw ng mga linya o materyales ng kuryente mula sa kanilang kinalalagyan na walang pahintulot mula sa kooperatiba. Paglipat o pag-alis ng mga linya o materyales ng kuryente na walang pahintulot mula sa kooperatiba. Pag-imbak ng mga linya o materyales ng kuryente na walang pahintulot mula sa kooperatiba at ang may-ari nito. Ano-ano naman ang mga kaparusahan sa mga lumabag sa batas laban sa pandaraya o pagnanakaw ng kuryente? Sa pandaraya o pagmaniobra ng koneksyon, ang parusa ay pagkakulong mula 12 taon hanggang 20 taon at pagbayad ng multa mula 10,000 piso hanggang 20,000 piso. O maaaring ipatong ang parehong kaparusahan na ito. Maliban naman dito, ay mayroon pang karagdagang halaga na ipapataw para sa surcharge. Mula 25% hanggang 100% at ang differential billing. Sa pagnanakaw ng mga linya, materyales at iba pang bahagi ng kuryente o transmission o distribution lines at mga parte nito, ang parusa ay pagkulong mula 12 taon hanggang 20 taon. Multa mula 50,000 piso o doble depende sa desisyong ipapalabas ng hukuman. Ang pagnanakaw ng kuryente ay maaaring magresulta sa pagkasira ng mga kagamitan, sunog, at maging ang pagtaas ng singil ng kuryente. Bakit? Dahil ang kuryenteng ginagamit ng mga gumagawa ng iligal ay hindi nababayaran ng tama. Kaya naman, pinapatong ang bayaring ito buwan-buwan sa pamamagitan ng System Loss Charge. Bilang mga responsable at mabuting mamamayan, mahalagang labanan natin ang pagnanakaw ng kuryente. Iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad o pagnanakaw ng kuryente sa ating DASURECO. Lagi nating tandaan na ang kuryente ay atin, kaya huwag natin itong nakawin.